Usapin gatas ulit tayo ngayon. Ganon? Kasi last week, nagpunta tayo sa isang area, Sa farm, sa farm na bakahan, kung saan pinakita natin yung pag-extract ng gatas Okay. sa suso ng baka Okay. using vacuum extraction machine. No? Yes, okay. May naman, pupunta tayo sa isang planta ulit kung saan pinapasteurize yung gatas para maging mabenta na sa mga consumers. Oo nga. So, interesting kasi alam niyo mga kabuhay lakwatsa, kailangan na kumpleto ang aming mga ipapaalam sa inyo ni partner From raw Arnold. materials Oo. to finished products. So, dapat malaman nila yan. Correct. At hindi po mga basta ordinary information kasi ito na basta na lang natin makukuha kung saan-saan. Iba pa rin yung realidad, yung ating pagdadalhan sa kanila para talagang ma-imbibe nyo po at ma-feel talaga kung gaano ka-exciting. Yung inform talaga tayo ng mga mas makabuluhan na mga information. Kasi very important ito, no? Kasi iniinom natin. Kino-consume natin. Kino-consume natin, no? Dapat malaman nyo, yung iniinom nyo ay kung gaano kalinis. Okay. At kung paano pinoproseso para maging mabenta sa merkado, no? Oo. Para naman ganito paano ganun pala yun. At iba pa rin ang may alam, di ba? Yes. Sabi nga knowledge is power. Yes. Oo. Sige, partner. So, andito pa rin po kami sa may bahagi ng Batangas. Ay, pero ibang lugar na to, At partner. pasteurizing plant. Oo, dito sa may Malvar, Batangas. Malvar, yeah. At makikipag-usap tayo kay Sir Ed. Oo. Siya yung manager dito ng planta. Yan. So, good morning, Ed. Good morning, Ed. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Oo, okay. Sige, i-educate mo kami, ituro mo sa amin kung paano ang pagpoproseso Okay. ng Yung finished product. From raw materials to finished product. Oo. gatas. Gaya po nito, itong fresh milk na to, naman ito puro fresh milk. Galing ito doon sa farm, yung pinuntahan natin kanina, galing ito roon. At ito ay dinala rito para i-process. So, ang kinakargahan nito is reefer van. Ganyan naman yung reefer, malamig yan. Hindi kasi pwedeng i-travel ng hindi... Malamig, dapat may temperature siya maintain. Dapat ma-maintain yung temperature Temperature, niya. So, ipapump ito doon sa collection tank. Ito po, pwede natin pasukin. Pero may tanong lang ako doon, Ed. Oo. Ilang oras dapat makarating agad yung gatas na galing sa farm doon sa planta? Dapat Para po, talagang- within 2 to 3 hours, narito na kagad yung fresh collected milk dito sa planta. Sa experience po namin, mga 1 hour lang andito na. So, mas okay. The nearer the farm, the better. Kasi, pag sumobra yung number of hours, for example, naging 5 hours yung travel time papunta sa planta, anong epekto? Tumataas na po yung acidity. Umaasim. Umaasim. Papunta na yan doon sa pagkapanis ng gatas. Pag So, napa- piniprevent po natin. Pag napanis ang product, ang gatas, Wala na po yun. Hindi na po pwede natin gamitin yun. So, pantapon po yun. Sayang yun. Pera po yun. Oo. So, ibig sabihin dito sa planta na ito, talagang namomonitor nyo at nasa standard talaga. Yes po. Paano yung quality ng gatas, masunod din nyo. Yes po, pati yung pag-alis ng truck, pati yung pagdating ng truck doon, pag-load, pag-alis siya doon, monitor namin ang oras papunta rito. recorded. At iyan naman po, pag narito na, safety na, pag nakakarga na sa truck. Kasi Temperature. reefer ban po yung refrigerated itong ating truck na ginagamit. Yun. Okay. So, partner, papasok na tayo ngayon sa loob mismo ng process. Ito Yes. po, kinukolekta na. Ito, partner, ito yung raw materials. Ito raw materials. Pinapump. Ipapump po yan dito sa collection na tank. Alip po kayo. ONC, akala ko, partner, iisa-isahin itong drama kung Ay, Hindi, no. Ipapump na po yan. Ipapump na. So, ipump nyo na. Dito na po ang punta niyan. Ma'am, dito na ipapump yan dito. Ang laman po nito is 2,500 liters. Dami. Oo. Ito naman po, insulated din po ito at malamig din po ang loob nito. Kasi yan naman ay merong siyang agitator na pagkakadating ng gatas dyan, hinahalo. So, hindi po yan mapapanis. So, pagdating po dito niyan, the assumption po, naubos na natin yung gatas na nasa truck. Kasi kahapon ng hapon, nag-pump na rin po kami rito eh. So, tsaka po bago yan i-pump, yung acidity,
yung milk pots, lahat itinetest po yun. May mga test po kami, may mga testing ano po kami yan, equipment bago namin ipump dito yan. Kung reject, hindi na po namin ipapump dito yan. Yung 2,500 liters na nandito, Oo. pag na-mix na, no? Oo. Meron kang, may tapon. Wala pong tapon yun. 2.5, Yung 2.5 na rin ang yan. inlet, ang outlet niya 2.5 din. 2.5 po yan. Tapos dadaan po yan dito. Automatic po yan eh. Ipapump po ito sa loob. Doon sa milk processing na aparatus. Pupunta po tayo doon kung paano po tatakbo doon yung gatas. Sa ating mga listeners, mula Luzon, Visayas at Mindanao, dadalhin namin kayo sa isang planta kung saan makikita ninyo kung paano pinoprocess ang iniinom nating masarap na gatas ng baka. Ayan, papakita natin sa inyo step by step. Kanina nasimulan natin, pero yung loob mismo, kung paano siya. Yun. Okay. Let's go, At ma'am. yung safety. Ay! Kailangan mag-sanitize ka muna. Opo, Food sanitation. opo. Okay, ang dumi ng paa mo. Okay. Yung gatas natin na doon sa collection tank. Okay. Ito na, dadalhin yan dito. Tuloy-tuloy na to? Tuloy-tuloy na? Ayan na, ayun, lumalabas na. Ito yung galing sa labas Sa kanina. labas, oo. Pinapampapasok sa loob. Oo, may pump yan. Okay. Tapos kanina, bago tayo ang importante yung temperature. Temperature natin. Oo. Ito yung mga temperature. Ito yung temperature. Ano dapat ang temperature? 95 to 110, yun ang dapat na maging temperature. Degrees. Degrees of Fahrenheit. Degrees. Tapos yung ito ang nag-aano yan, yun ang nagseset ng yung bagyo niya na nagseset parang yan. So nasa 2 bar lang. So 130 PSI. Oo. Ito yung dinadaanan ng gatas. Yung dinadaanan. Ito kinu-cool down ng temperature. Kalahati. Kalahati cool down. Okay. Tapos yan, didiretso yan dito. Okay, from 110 degrees, babagsak ng Mabagsak yan dito ng 4. 4 degrees temperature. Ito yung ano, ito yung bang, yung taba, yung sa homogenizer, na kung saan yung taba ng gatas, nagkukuha, na ano siya, sumasama siya doon sa, nagmi-mix siya. Kasi pag yan yung ating kitchen pasteurizer lamang, di ba ang taba kumakapa? Okay. Sa ibabaw ito, hindi. Yes. Diba? Yun. Para humalo siya. Humalo siya, Kasi homogenizer. pwede ba kung niluluto natin sa ibabaw, yung taba ng bakal, Oo. lumulutan. Ito ngayon nahalo. Kailangan nakamix siya. Ito, ito yung pot separator. Yung mga taba, ay ba, kailangan mong gumawa ka ng butter. Kukunin mo yung taba ng gatas, dadaan dito ang gatas. Lalabas ang taba niyan. Ihiwalay. Pot separator. Simple lang yan. Tapos pag atak mo yan dyan, tapos, yan, dito lang ang bagsak niya sa connection tank. Process na to. Paglabas, finished product na. Ay, din dyan ha. At Magbabatling na tayo. Tawag ganun. Simple. Ito? Fresh milk. Ayan, yan yung pinuroses. from 4 degrees temperature, Tapos yan, tatakbo yan dyan. Yan, diretso yan dito. Sa peeling. Ito yung Ito peeling. peeling. Oo, ito yung peeling. Kaya lang, mamaya na yan. Mamaya pa yung kahapon. Mamaya pa Oo. yun. Bakit Tapos- ilang oras yun? Eh, then, i-cool down pa yan dito eh. Hindi ko pwedeng maano agad eh. Ma-isting agad. Tapos ito yung cold room. Pagkatapos dyan, dadalhin mo yung product dito. Ito yung cold room. oh, Aba, ubos na ang product namin. oh. Dinala na kalina. Yung dinala kalina sa So na-deliver na from peeling, ito na. Ayan na. Oo. Wow, lamig. Meron tayo. Gusto mo rito? Oo. Meron tayong 1 liter. 1 liter na choco milk. Ito yung melon. Tapos meron different product sa yogurt. Tapos ito yung gallon size for Manila.
Yung mga pinoprocess na yan, ilalagay na yan dito. Ito naman, second out na ito eh. First in, first out kami eh. So, naiwan to ngayon. Bukas ng umaga, ito ang dala, tsaka yung mga ginawa mo. Galing, no? Lamig. Yes, simple lang yun. Ganun Ayun, lang. ganun po kasimple yung proseso ng paggawa ng gatas. Gawa. Oo, magmula doon sa raw mats To finish product. to finished product. Partner, nalaman ko ngayon, Oo. ang milk pala, Oo. is viable and profitable. Profitable. Ang negosyo. Viable and profitable. Sige. Basta alam mo yung yung pinaka-essence ng paggawa mo. Yung proseso. Proseso. Oo. Kailangan din ba Dito lang ang ating loading area. Dito yung truck sa kabila, load lang ng load. Oo. Kailangan din ba ng passion sa pagmamanage nitong process na Passion, maano ka sa market, maalaga ka sa market. Updated sa market. Tapos yung product ay talagang masasabi mo na maayos, kaaya-aya dun sa mga consumer. Yun ang importante. At yung siguro input sa sanitation, kailangan mo Yes, papaano yung na. hygiene and proper hygiene and sanitation ay alam ng mga tao mo. Oo. Yun ang namin yan. At higit sa lahat, pwede kang tumira sa Alaska. Oo, yun talaga nga. Oo, partner. Ikaw lang ba, partner? Ako din! Ano naman? Yes! Oo. Melon, flavored, fresh cow's milk. Yes. The best! The- Try it! Dapat malaman ng listeners, televiewers natin kung anong Badeco, no? Kung Badeco, Badaco. Badako. Oo. Ang Badako po ano po yung acronym po yung Badako, no? Pero ang meaning po noon is Batangas Dairy and Multi-Purpose Cooperative. Paano nagsimula? Na-establish po kami noong 1990 as a farmer cooperator. Parang ganun din po yung pinuntahan natin farm. Pero kami noon individual. May mga farm kaming individual na tiglilima. So noon po ang UP Los Baños ang siyang kumukolekta sa amin at saka yung dito sa Dairy and Fruits sa Alaminos, Laguna. All of a sudden, after 4 to 5 years, nawala na po yung dairy processing plant dito sa Alaminos. So nagre-rely po kami sa UP. So dumadami ang baka namin dahil marami kaming incorporator, bali 27 kami. So ang ginawa na lang po namin, naging communal yung operation ng Badako. Sa halip na magkaroon kami ng each of everyone na magkaroon ng backyard farm, ginawa namin into a communal operation. Okay. Sa lipa po namin yun na inilagay yung mga baka. And then, nagkaroon naman po yung isang kasama namin, nagtayo ng processing plant, yung pong Batangas Agribusiness Corporation. Nagtayo po siya nung processing plant at doon naman namin pinoprocess yung aming mga gatas. Okay. Yan. Ang number one na customer po namin sa processed milk namin noon is Starbucks. 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 Lahat ng Starbucks o certain lang? May mga areas po ng Starbucks, pero yung mga malalayo na, hindi ko alam kung, pero hindi, kulang kami sa gatas baka hindi namin mali yan. So, nito pong 2010, nag-umpisa na po yung aming grupo na siyempre hindi po naman kaya noong isa ang processing. So, naghanap po kami ng isang area pa na pwede kaming maglagay ng processing plant, which is yung state of the art. Okay. So, ang nakuha naming technology ay yung sa Israel. Israel technology under MGT. Pinrovide naman po kami ng land bank ng finance tungkol yan. Kasi nagkaroon po ng program naman itong ating Pangulong ERAP ng supply chain agreement sa mga ganyan na kami mga small farmers ay matulungan. So, ang importante sa amin yung marketing. So, yung mga napoproduce namin, kailangan meron kaming ma-process namin, meron kaming paglalagyan ng na-process at meron kaming pagbebentahan. So, nabuo na nga po itong dito sa lugar na ito. Ito na yun. Ito na po yun. So, in-establish namin to 2012, pero naging operational 2013. Hanggang po sa ngayon, ito, diretso na po kami. At may mga customer na po kami. Siguro mababasa niyo po yung mga customer namin sa Manila. Sa Manila. Yung pong ating mga
yung mga walk-in na customer natin at saka yung mga coffee shops dito sa City of Santo Tomas, Tanawan, a certain from Lipa, and also from Malbar, meron na rin po kami mga bumibili sa amin yan. At saka po yung ating mga, kaya nang binanggit ko kanina, yung ating mga milk drinker na mga bata. Marami na pong bata na milk drinker ngayon, hindi gaya nung una. Kapanahon na natin. Nung kapanahon na natin na am na kanin ang ating iniinom. No? Ngayon, ang mga bata, ano na, pabili na yogurt, pabili ng fresh milk. Gusto pa nila yung may flavor, ang gaya ng mga melon milk, mango, mga ganun po ang aming inaano ngayon dahil yun ang gustong-gusto ng Yun ang mga minamarket bata. niya. Yung pinuproduce nyo. Yan ang pinuproduce namin. At, Partner, kita kay Sir Ed, no? Bakit naging model nyo yung made from Israel? na Kasi machine? po, kaya po naging model namin yung made in Israel. Yung pong ating locally na pasteurizer, tumatagal lang na 5 araw. Yung na-pasteurize na milk. Ay press po ito. So masisira po yun kung hindi agad mabenta. So spoiled na po yan, tapon. Ito, while ito pong sa Israel product, ito po yung tinatawag nating extended shelf life o yung ESL. Mas mahaba. Gaano katagal? Tumatagal po yan ng 15 days. Oo, yung pong pinroses. So, triple. Oho, fresh milk po yun, tumatagal ng 15 days. At proven na po yan. Kasi lahat pong customer namin, kaya sila tuwan-tuwa, tumatagal. Lalo na po yung mga coffee shops. Pero hindi ba yung nagpa-add ng cost naman? Yung matagal? No, the same Pareho. po, the same po. Kasi ang ano po noon, ang sistema po noon, yung mataas na temperature, biglang ibababa. Oo, oo. Kasi yan ay cold and hot eh. Hot and cold. Oh, hot and cold eh. So, mainit yung gatas, pinoprocess, and then bigla yung magdadrop into 4 degrees. I see. From 120 to 130 down to 4. Oo. Partner, binanggit ni Sir Edna, sabi mo state of the art. No. So, ibig sabihin lahat ng process dyan ay state of the art. Pero parang may, di ba dapat mga stainless and all? oo, Sanitation. yung mga Sanitation ganun. pump, sanitation hose. Opo, pagka po nasa loob na kayo yan, puro, ano na yan, puro mga Stainless stainless na po ang ginagamit yan. Okay. Yun lamang pagta-transport namin ng gatas kasi hindi kaya ng milk can, pero well sanitized po yung aming mga lalagyan. Which is, yan lang po talaga yung mga nilalagyan namin ng raw milk. Kung galing sa farm. approve yan ng ano natin. Opo, approve yung ng- process na yun, Oho. FDA. FDA. Opo, FDA opo. approved. Okay, okay. So nasa standard yung bawat step na ginagawa niyo Oho, po dahil supervised po kami ng FDA, well-trained kami sa FDA bago kami mabigyan ng license to operate, ay kailangan po sila ay nakapag-train ng aming mga tao, na nagawa namin lahat yung documentation para submitted sa kanila. Kasi yan eh, pang tao, consumption ng tao yan eh. Oo. FDA approved. Sa susunod, magiging ISO standard na sila. Yeah. Pag nagkaroon ng certificate from ISO, lalong gagalag. Ngayon na tayo, Ano yan na kayo? nag-a-apply na tayo sa ISO. May apply na po Importante kami yun ISO. sa mga manufacturing plant. No? Dapat ISO standard ka. Oh. Oh, dumadaan po kami doon sa hack-up, yung hygiene, proper hygiene, sanitation. Tsaka every 3 months po may mga DOST. Mag-i-inspect dito. Oh, DOST po nagpupunta rito yan, tinitrain ulit ang mga tao, refresher course Yes, tama. sa handling ng kasi milk po yan. Food eh. sanitation. Food sanitation. Sir Ed, itong badako na to, ilan ang stakeholders dito? 27 po. 27 Oo, sila. 27 kami rito. I see. So, 27 yan, iba-ibang number of heads yan. Katulad ka, kanina, 127 heads. Oh, 76. merong ganon at meron din naman kami yung communal namin. Kasi yung kagaya ni na Sir Magpantay, malalaki na sila kaya sila pinababayaan na lang namin doon sa kanilang operation. Pero pattern din po 'yun communal way. Communal ways. I see. So, balikan ko lang ng konti. So, yung customer ninyo, palaki, pataas. Pataas po kasi Oo, sa ngayon growing. malaki na ang aming pangangailangan sa gatas. Dapat makapag-process po kami ng 1,500 a day. Oh. Yan po ang amin. Dapat naming kasi yun ang need namin in a day. Oo. And you mentioned kanina sa initial talk natin na talaga nag-aral ka pa sa Japan, ano? Oh, So, yung nag-master, knowledge- master degree. nag-master. Oh, So, so- yung ini-implement mo talaga dito ay yung knowledge na Oo, meron ka, kaya no? nga, dati kasi hindi ako humahawak nito. Nitong makahawak na ako nito, natutuwa ako dahil yung aking pinag-aralan, Na-apply mo. na-apply ko ngayon dito. Na-apply mo. Oo, na-apply ko. Oh, partner talagang itong planta na to, talagang kukulangin ang production. Alam mo bakit? Alis tayo, mabilis sa growing ng natin, population natin eh. Oo, Di ba? oo. Correct, kaya nga eh. Yung consumption natin ibig sabihin- kukulangin. Oo, so ibig sabihin talagang nag-encourage kayo ng mas marami pang
Gumamit, magpa-farm, uminom, Oh, gaya nga ng sinabi Ng ng ating isang farmer cooperator kanina, hinihikayat niya yung mga kabataan doon sa mga power plant areas na kung maaari, mag-ano kayo dyan sa ganyang style ng farming. Dahil may uma-assist naman, gaya ng National Dairy Authority, DOST. DOST, marami po mga government institution na tumutulong. At the same time, kaya po wala na silang problema, may processing plant po May tayo. pwede nang sundan din. Yun Oo. tapos may end user na nga. Kasi padami kami naman coffee ang shop. kami naman ang sa marketing. Oo, para hindi na tayo mag-import ng gatas. Oo, Dito na yung- mismo. almost. Magbibigay pa ng livelihood. At, Kinukulang pa, pwede. kaya tayo nag-i-import, kinukulang pa dahil sa dami ng population. Hindi, Oo. kaya nga eh. Oo, Kaya oo. nga eh. Pero- So, ang laki ng market pa, ibig sabihin. Napakalaki po ang market talaga ng ating gatas dito sa Pilipinas. Hindi pa nga tayo nakakapag-powdered eh. 'Di ba? Yung mga dumarating natin puro powdered na. Eh tayo, wala pa nga tayo yung cheese natin, ano pa lang eh, yung white cheese pa lang eh. Quezon puti pa lang Oh, tayo. Quezon puti pa lang tayo. Hindi pa Wala pa natin tayo ng yung blue cheese. tsaka yung mga ano. Kasi wala tayong surplus ng raw milk. Wala pa tayong queso de bola. Wala pa. Matagal pa siguro. Oo. And sabi mo nga, growing. Based doon sa data na nagagather mo, talagang palaki yung market. Oo, palaki dahil lalo ngayon, itong mga customer namin to, nagdi-demand na sila sa amin ng Greek yogurt. Yogurt. Yogurt, yeah. Yogurt. Yan mas ano ngayon nila ngayon. Kaya lang, on their name. May i-rebrand. relabel, rebrand. Rebrand. Pero processed and Manufactured. by Madako. Ayun, i-rebrand. Kasi inaano na nila dahil alam nila yun ang demand ng mga dumarating dito eh. Nasa na yung Greek, yung yogurt, yung yogurt ng Pilipinas. So yun ang kanilang binibigyan ng pansin. Ayun. Nakaka-meeting nga kami noong last 3 weeks ago at yan ang ano sa amin. So kaya kami ngayon ay yung aming dairy tech andyan niya, nagtetest na siya na nagtetest ng mga ano na yun. Sir Ed, sa lahat ng flavored, ano ang pinaka fastest Bestseller. Sa yogurt ay yung strawberry. strawberry? Strawberry, talaga. then followed by blueberry, raspberry. Meron kami yan, mango. Sa milk, Sa milk, choco. choco. Pero ngayon, parang nababalanse yung dalawa, choco and fresh milk. Parang ang mga tao ngayon, nag-shift sa fresh Fresh milk. milk. Lalo na yung mga naedad-edad na. Yung mga karirista ng kabayo. Kasi meron ditong karirahan ng kabayo eh. yeah. Yung mga dumadayo dyan, na nagpapareserve na agad, dala nilang pauwi sa Manila. Talaga? Tsaka yung pag ang gatas ay hindi malamig, hindi fresh yan. Kaya nga natatakot kami doon sa sinasabi ng mga ibang kumpanya na fresh milk. Di ba nandun sa shelf? Paano naging fresh yan? Nasa shelf yan. Ay, pag sinabing fresh, dapat nasa chiller. May temperature na May temperature na mini-maintain yan. Kaya mali kaya dapat siguro yun ang ma-address. Yung sinasabi nilang fresh. May mga kanya-kanyang variety eh. Meron nakasuot na fresh milk. Oo. Nakasulat sa sa Tetra Pak. Oo, fresh tetra. milk. Pero nasa ano yun? Nasa shelf. Nasa shelf. Paano naging fresh yan? Hindi, yung air condition sa No, hindi kakayanin yun. Kailangan 0 to 4 degrees. Ang temperature niya, Oo. 4 degrees. O mini-maintain mo. Ayun. Ito yung kabila nito, cold room namin. Pasisilip ko rin sa inyo kung paano. Sige. Para po sa ating How to Do You segment, naglalagay ka ba ng gatas sa kape? Partner A, taga Batangas ka. Dapat mauna ka. As always naman, partner. Anyway, naglalagay daw ba tayo? Ako. Sige, unahin ako. Ng gatas. Ng gatas sa kape. Well, depende. Pag kapeng barako ang iniinom ko, which is yun talagang, doon ako nagising, partner. Nakainom ka na ba ng tinimpla kong kapeng barako? Hindi pa yata. So, kapag kapeng barako ang iniinom ko, wala akong kape, hindi ako naglalagay ng gatas. Pero pagka yung yung tinitimpla lang, yung powder, ganyan, naglalagay ako. And ngayon, nandito tayo sa planta na kung paano pinaprocess yung fresh milk galing sa baka, talagang mas gugustuhin ko na maglagay ng gatas. Kasi yung pala maraming nutrients siya at maganda sa katawan. Especially kapag aging na, kailangan mo talagang palakasin ang mga buto mo. So, dapat maraming calcium. So, from now on, maglalagay na ako ng gatas sa aking kape. Partner, parehas tayo. Ako ever since,
hindi ako naggagata sa aking kape. Okay. Talagang brewed coffee talaga ako. Actually, coffee lover ako. Pero nung napunta tayo sa planta na to, sa Bagaco, at nakita ko yung proseso, napakasarap, napakalinis, full of nutrients, ang daming vitamins and minerals. Kaya mula ngayon, iinom na ako ng gatas. Pero, Para sa kape. pero, Pero, iinimin ko na separate. ayun. Mag-iinom ako ng kape, pag naubos ko na, tsaka ako iinom ng gatas. Ayun. May ibang pamamaraan. At least, kumbaga, nakainom ka pa rin ng gatas. Yes. And, At actually, partner na yung nakita natin, ang laki ng influence sa akin, ma'am. okay. Yung paano pinoprocess at kung paano kinukuha sa Oo, sa from, farm talaga. from raw materials to finished product. No? Malaking influence sa akin yan. Correct. Diba? Ayun, napakaganda, no? And knowing that, doon sa pagtangkilik natin ng product na ito, locally produced products, yun pa, yung employment ang naitutulong. Yes, din, oh. diba, partner? Tumataas ang bumababa ang unemployment rate, nakakatulong sa ekonomiya ng barangas, at syempre, nagbabayad ng mga taxes, no? Kaya malaking tulong itong gantong kooperatiba, advocacy at negosyo. No? Ayan. So, sige po. Alam niyo na ngayon na kami pala ni partner, Fresh lover na. Fresh meat fresh lover milk na. lover na ngayon. Ano, partner? Partner, Oh. napapansin ko naging pinkies ang kulis mo. Talaga? Siguro alam ko dahilan. Ano sikreto? Gumagamit ka ng Love soap. Oo naman. Diba? Oo. At bakit ganyan ang boses mo? Umiinom ka ng salabat. Gawa ng... Fit and well. Oo, gawa ng Hard Zone. Oo, Enterprises Inc. At hindi lang yan, partner. Oo, alam mo, paminsan-minsan, kailangan naman natin makatikim din ng ibang variety ng coffee. Yes. Kaya andyan at madalas din nating tinitikman. Lalo na kunyari, on travel tayo, kailangan meron talaga tayong on the go Baon. na, baon na kape. 50 in one. Correct. Oo. At ito yung Zones Zones Cafe na maraming variety to. Merong 7-in-1, 5-in-1, and 15-in-1. And talaga namang healthy, ang nutrients din na makukuha natin dito sa Zones Cafe na lagi nating kabadis. So ngayon po, alam niyo na marami na naman kayong nalaman sa amin ni mga sekreto namin ni partner, Yes, 'di ba? And we're hoping na kayo po ay natuto, na-inspire at na-encourage. Okay, bye! partner, na alam ko, naubos mo na isang bote. Kumuhuli ako ng another one. Ito na yung finished product, no? Nung ating inobserve, nung ating tinignan doon na proseso ng paggawa ng fresh cow's milk. Yes. Sa mga listeners natin, televiewers mula Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ay sana matikman nyo ang fresh milk mula sa baka at sana makapulot kayo ng magagandang aral o information So, na papakinabangan nila sa kanilang Yes, buhay. Oo, yun, partner. So, kasi alam nga natin na yung bawat paglalakbay natin, bawat pagpunta, paglalakwat sa po namin, marami talaga kaming natututunan na dapat bahagi sa kanila. di ba? At marami din kaming nami-meet ng mga tao, di ba, partner? Ngayon, na-meet natin ng kapwa konsyal mo. Yeah, si Ed. Si Ed dito sa Malbar. Yeah. At hindi lang yun na nalaman natin, partner, dun sa proseso na simple lang, pero kailangan pa rin ng passion, no? Passion. No? Kasi hindi magpuproduce ng gusto mo na maganda kung hindi galing sa puso mo. Correct. O yun. So, ayan na. So, papaano na tayo, partner? Dahil nakita na natin, ang isang lang nakita natin nga doon na sigurado na malinis at dumaan sa tamang proseso, approved ng FDA, yung pagpuproseso ng gatas dito sa At Bagaco. supervise sila ng DOST. No? Ayun. Sige. So, talaga naman, partner. Dito sa Pilipinas, partner. Yes. There's a lot more to see. Love the Philippines! Ako po si Consel Arnold Divina ng Luzon ng Caloocan. Ako naman po si Aida Gonzalez, Aida G for short, ang inyong good vibes queen. Buhay Lakwatsa!